Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento humuwad guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-9 nga tuig sa ordinaryong panahon. Oktubre 22, 2024. Mga igsoon ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo. Sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, bagsik hugot ang inyong biste, diha sa hawak sa ug dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya, inigtuktok, ablihan layon nila ang pultahan, bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kadlawon na. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga kapatid ko ni Kristo, taos puso ko pong pinapaabot ang aking pasasalamat sa ating mga kaibigan na tumutulong po sa atin sa ating radio program dito sa DXDD. Pinapaabot ko po ang aking pasasalamat kinina Romy Cando, Ina Zilabo, Feli Del Rosario, Amalia De Vera, Maming Alanas, Tess De Leon, Dani De Leon, Elenita Calenza, Corazon Pastrana, Beth Boynafe, Mayit Azueta, and Ate Laila Del Mondo. At sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan sa San Mateo Rizal, magandang araw po sa inyo. Alam ko po na sabi po ninyo na may mga pagkakataon na gusto nyong maintindihan yung Cebuano or Bisaya natin na reflection. Pero yun po, sa abot ng ating makakaya, sana po may mga Bisaya tayo dyan sa Manila, sila na po abag-interpret para sa inyo. Salamat po sa ating mga kaibigan dyan din sa Cainta Rizal na pinapaabot ko po ang aking pasasalamat din kina at Tita Barrera and family, Sabadoan Kahandig family, Ate Bless, Ate Marilis Vargas, at sa lahat ng mga kaibigan, mga kura paroko ko noon, thank you. Mga kapatid ko ni Kristo, karon di ay atong gisaulog ang festa sa parokya sa Santa Cruz, Liloan, Bonifacio, Misamis Occidental. Happy Festa, Father Sean, usa sa mga kulumbanong pari na madasigon ug makanunayon gyapon nga nag-alagad sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Foreigner pero maayo kay mo Bisaya nga igsoon. Ug karon usab ang festa sa St. John Paul II College Seminary sa Banadero, Osamis City. Happy Festa! Labi na sa ilahang halandong rektor nga nakakaroon sa ilahang formation program na si Father Diding Aguilar, Father Shermy, o si Father Mario nga nakakaroon sa US. O sa tanang mga seminarista, Happy Festa Brothers! Naot pa unta nga sama ni Juan Pablo II na inyong santo o ato ang gihimo na tong patron saint sa ato ang seminaryo na mapabilin tang joyful and holy in facing the challenges of this modern time. Og maigsoon ko na ni Kristo akong pagtimbaya usab sa mga walay buas o mga mahinatago na tong mga igsuon nga naghatag og mga prutas dinhi sa Archbishop Residence. Salamat kayo, ma'am, sa imuhang pagdala og prutas. Kabalo ko nga kung makadungog man kanini, kabalo ko kung ikaw akong but pasabot. Nakalimot lang ko sa iyang pangalan. Sige lang,
mubawi ko karong umabot nga Huwebes. Sa tanang mga naghatag og mga grasya, tanang mga suporta na para makakaon kaming mga lamian diri nga prutas o pagkaon sa Archbishop President. Salamat kayo in tao ninyo. Ug sa mga nagsaulog usab sa ilahang mga presbyteral ordination anniversary atong mga miaging adlaw, sila Father Diding Aguilar, si Father Ondo Roma, ug si Father Rolly Lagada, ug si Father Edward Tabada. Ug sa tanang mga nagsaulog silang birthday karon, ako og pangtibaya og happy birthday. Stay joyful and always sincere in serving God's vineyard. So mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo ang pahinumdom sa ato ang ebanghelyo karon nga we should be always alert and vigilant and ready sa pagbalik sa ato ang Ginoo. Kay sama siya sa usa ka agalon nga mitambong og kasal ug siya mobalik sa iyahang balay nga dili sayod sa iyahang mga agalon kung kanus siya. Where is the proper time kung siya mobalik ba sa kadlawon or gabi. So kinsa man di ay ang gihisgutan diri nga agalon, walay lain mga igsoon kundi it is referring to our Almighty God, the second coming of our Lord. O kinsa man kining mga agalo, kining mga sulugoon, kita na mga the adopted sons and daughter of God, kita ang mga sulugoon na mo'y gitugyanan sa misyon na kailangan natong ipadayon mintras kita naglawig aning ato ang kalibutan nung kinabuhi. So nindot kayo nga pahinumdum kanato mga igsoon ko ni Kristo na ang pagpangandam nato sa pagbalik sa ato ang Ginoo dili din nato i-delay. Dili nato siya unya-unyaon. Sa ato pa ang pagbinuutan, ang pagkinabuhing balaan, dili nato pwede ingnon na unya na, sunod adlaw na, later na. Tungod, we don't know kung kanus bawion sa Ginoo ang kinabuhi na iyang gipahulam kanato. So tantamount to say na kining kinabuhi nga naa nato karon, kita gipahimduman, it is only a borrowed life from God. Timan ang term na ato ang dapat timanan, gipahulam lang ta sa Ginoo. Sa ato pa di ay, kung kita gipahulam, ang terms and condition ani, depende sa tag-iya. Diba? Kanang pahulmon, kanang manghulam ta og kanang mga sanina, manghulam ta og kanang tsenilas, manghulam ta og sakyanan. Kang kinsang terms man ang kailangan natong sundon, ang sa tag-iya. Kung unsa gani iyang mga terms gani, mao gid na ang atong sundon. So, pag abot sa panahon na iyan ang bawion ang gipahulam nato nga kinabuhi, we are accountable to God kung giunsa nato paggamit ang kinabuhi na iyang gipahulam. So kini nindot kay nga pamaagi nga pagpahinumdum kanatong tanan na kana di ay pagbinuutan nato, dili nato dapat i-delay. Kana bitong makadungog ta sa ato ang mga kabatan-unan karon. Sunod Domingo nako o sunod bulan nako, sunod tuig nako mosimba. Batan-on pa bitaw ko, taas pa bitaw akong kinabuhi. Daghan pa bitaw kong bugas ka kanon. Sayop din na nga panglantaw mga igsoon. Because di na to mahibawan kung kanus abawion sa Dios ang kinabuhi na iyang gipahulam kanato. Wala ba yun na matikdan nga ang lifespan sa tao karon dili wala assurance na kung kinsa ang mamatay aning mga taknaa. Na uban nga at their young age, na uban sa ilang old age, na uban na bago pa lang gipakatawo, gibawi na ang ilahang kinabuhi. Sa ato pa, dili gyud dato hawak ang unsay dangatan sa ato ang kinabuhi. So, wa tay laing buhaton kay dili man nato hawak ang kaning ato ang kinabuhi nga moy gitawag nato og kanang gipahulam lang. Wa tay laing buhaton kundi ang pagpangandam. Pagpangandam nga sa ato ang pagbalik dadto sa sabakan sa Ginoo, naatay dagway nga ikaatubang kaniya, naatay nawong nga ikaharap niya katungod nangandam man ta sa pagbalik ngadto kaniya.
So, sa tuang pagpangandam mga igsuon, kana bitawng naagitay mga dapat nga makatunan. Yes, sa ato ang earthly journey, natay gitawag nato na past, present, and future. Matud pa sa usa ka ilado kayo nga salida na Kung Fu Panda, you cannot anymore change your past, you cannot predict your future, but simply enjoy the present. Past is past. You cannot change it anymore. The future is beyond your control. Ang present, mao ang atong i-enjoy. Busa may but pasabot din. Yes, wala naman tayo mabuhat sa past, kay nahitabo na ang nahitabo. Pero, kini, mga kasinatian nato sa mga milabay na mga panahon, dili lang unta siya ingon nga simpleng kasinatian, kundi we learn from our past. Mao bitaw diha sa kumpisal na bag-o nako tagaan og absolution o bag-o nako na ihatag ang maong penitensya. Pangutan-on sa nako ang maong penitent. Unsa man ang imong mga nakatunan sa sala nga na imong nabuhat na imong gikumpisal karon. Kaya importante manggod sa atong mga past experiences in life, we learn something from that, and through that learnings and realization, mao na makatabang nato that we grow old in wisdom. If we try to theologize, if we try to find God in our day-to-day experience, makat-on kita ug mahimo kitang mature sa ato ang kinabuhi. Kay wala man nato gitugutan nga nahitabo ang usa ka sinatian nga minglabay lang sa atong kinabuhi nga wala ta nakat-on. Pero ang usa ka sinatian, we try to synthesize, we try to theologize, and we try to find the meaning and purpose ngano nahitabo din sa atong kinabuhi, nahimong mahinungdanon, nahimong productive o meaningful ang maong kasinatian. Wala lang siya nahitabo sa atong kinabuhi for a certain purpose, kundi ning-agi siya sa atong kinabuhi na puno sa kahulugan o puno siya sa what we call na asya'y makatunta ni ini. Inana kanindot nga kung ang ato ang mga kasinatian sa mga miagi, wala lang nato gitugutan nga miagi sa atong kinabuhi nga wala ta nakaton. Pero ang tao gani nga dili niya mapamalandungan, dili niya aninawon ang iyang kasinatian, igo lang milabay ang mga kasinatian ug wala siya nakatunan. Mao na nga daghang mga hingkod na ang pangidaron, daghan na taas na ang mga pangidaron, pero the way siya mo isip, babaw kayo ang iyang lantaw sa kinabuhi. Kaya nga naman, he or she is failed to learn from his or her experience. Mabitaw na nga, dapat unta nga magkadugay ta aning kalibutan na, ano bitaw magkataas atong edad aning kalibutan na, kanang magkalalumpod ang imuhang pagsabot sa kinabuhi. Kanang mo cool down ka ba? Dili nimo na kana itong magkatigulang na noon, nahimo naman noong dali ra kay masuko na noon. Nagkatigulang naman aning kinabuhi noon. Sige naman noon o ganang nagkadalo naman noon. Nagkatigulang ta aning kinabuhi mas ang atong panabot ba ngadto sa uban, ang ato ang panglantaw or perspektibo aning kinabuhi dili bitay ingon kanang murag kanang purely human radyo kayo, kundi we learn to go beyond sa usa ka experience kay ngano man nakat-on man ta. So kung but pasabot nga mga igsoon ko din ni Kristo, kana bitawng sa ato ang kinabuhi nga nagkadugay ta sa ato ang pagkakatoliko, sa ato ang kinabuhi bitaw sa pagpangandam sa atong pagbalik sa ato ang Ginoo, the more bitaw nga ito nasabtan ang kinabuhi, the more ta nahimong kalmado. Kay nagdaghan man ang atong mga kasinatian, good or bad. Kung kanang mga kasinatian nato nga nakasala ta, gipasaylo ta, kana bitaw pinaagian ang kasinatian na kanang dili nimo tugutan nga ang demonyo pabalik-balik pod nga mutintal nimo sa pagpakasala. Sa to pa di ay nga ang maong kasinatian, human ka nakat-on, human ka gipasaylo sa maong kasala, dili nimo tugutan nga balik-balikon na lang ang pagpakasala. You learn from it. You become more cunning, you become more careful sa imong mga decision, nahimo kang mas prudent,
mas nahimo na kang generous sa imong mga words, kay dili man nimo tugutan nga mabalik na pod ang dili mayong kasertian o mabalik na pod ang mga sala nimong nabuhat sa past. Mauna nga giingon nila nga ang sala gani balik-balik na lang, katangahan na gina siya. So mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo, no? Na kani ato ang mga dili pud pwedeng sige nilang taglantaw sa past. Nga mulantaw po sa punta panalag sa atong future. Ato ang future, mamanto ato ang source of strength. Mamanto ato mahimong inspiration nga kita naglawig aning kalibutana ngan atay padulngan, natay point of destination asa ta padulong. Kay kung wala magbuday nag-anticipate kung asa padulong, wala po'y sense of excitement. Di ba? Kana bitong mo ingon ta nga, oy, mo adto biyata og ganang kuan, laing lugar, laing nasod or whatever asa tong adtuan. Di ba? Asa man nagikan ang imong excitement because you learn to anticipate kung asa mo sa inyong adtuanan. Inalapod ang future nga mahimo siyang source ato ang kadasig sa pagpadayon sa pagpagkabalaan aning kalibutana. Kay nasayod kita nga pinaagis ato ang pagpaningkamot nga mahimong buutan o balaan mo ni magdala ka nato sa atong future na kinabuhi ngadto sa gingharian sa Dios. Yes, posible sa pagbalik sa ato ang agalon, sa ato ang master, sa ato ang gitawag na to nga Dios nga naata sa sala. Pero at least naningkamot ta sa pagpagkabalaan. Nabitaw ang gitawag na to struggling to live a holy life. Wala pa ka sa state of holiness, wala pa dyan pa din kamot na delikado kay na. At least mga igsoon na may mga panahon nga napukan ta sa sala, namantsahan ta sa sala, pero at least naata sa struggling to live in holiness. Mo na ang nindot manggudya agad nga makita bitaw sa Ginoo bitaw nga bisan pag nakasala ta pero naningkamot ta sa pagpagkabalaan, at least natay effort ana. So mo na nga ang kaniya to ang future, mo ni ato ang driving force, mo ni ato ang maghatag kanatong inspiration og nang kadasig sa pagpaningkamot sa pagpakabalaan. Kay we are looking forward na kani atong mga sakripisyo karon, kani ato ang mga gibuhat karon nga mga nindot, mao ni magdala nato sa langit ug mao ni magdala nato sa kaluwasan ug mao ni magdala ka nato to see God face to face in heaven. Nga na mga igsoon. Dili man pud pwede yung magsige nila kaglantaw dadto sa unahan. Balimtan na po nimo glantaw diri ang side by side. Mabitaw na to tell you, bag-o naman jud ko na disgrasya atong maging Domingo. Dadto na ko na realize no na bisan pa di ay og ganang naabitaw ka sa insaktong lugar, naa ka sa insaktong dalan. You learn also to check sa imuhang agianan sa kilid. Kay ngano man, kay kung sobra kay sa focus sa imong adtuanan, bisan pag you are on the right path, naagyoy mga sitwasyon nga mubangga kanimo na maoy makapadisturbo sa imong journey. Mao na ako mga realization mga igsoon, no? Nga kana itong focus kay kasi imong adtuanan sa imong point of destination. Pero tungod sa imong ka-focus, naapo ni mga panahon di ay nga disturbuhon ka, hulgaon ka para mawala ang imong focus ngadto sa imong padulngan. Tanawa. Pag ako ang focus ato is from misa ko sa baryo sa Badadero, padulong ko sa kuta kay naay panagtapong ta namo dadto. Saon man nga nagbangga man mi sa usa ka motor. Imbis nga naningkamot ko nga makaabot sa mao padulngan, nadisturbo na ay mga obstruction padulong sa ako ang destination. Hinaot pa unta sa motor nga ako ang nakabangga atong miaging Domingo na paningkamot na ako na kang gitagaag tips na magpa-ospital, pero ikaw desisyon gyud nimo ha nga di gyud ka magpa-ospital kay gusto nimo magpahilot ra gyud. Hinaot pa unta nga dili mo kay ka mo kumpiyansa sa dalan ba nga ano bitong naabi pamilya nga nagkuan nimo, naghulat nimo, naabi pamilya nga nagsalig pa nimo, busa extra care jud sa atuang pagmaneho mga igsoon. Ay jud kay kumpiyansa
sa imuhang pag samot na kay motora ka na ay kuan jud matud pa sa imong giingon gi-clear na nimo ang left side nimo pero paglantaw nimo sa right dadto nimo na kuan na ning lapas na ka sa maong highway dadto ra ka na nilingi so mao na sige lang wala na tay basulon ato adya makat-on ta sa maong kasinatian mao na makat-on ka makat-on pug ko nga hinaot pa unta na kini mao ni makapahatag nato og kanang nindot kayo nga ano itong sa sunod bisan pa ba og linaw kayo ang maong dalan mas delikado di ay no kato linaw man jud kay tugod paminaw gyud nako wa ni dagan ra pug ko ana kay highway ko din linaw kayo ning kalit ra magtagbangga so delikado gyud usahay gyud no kaning kinabuhi bitaw nga paminaw nimo that everything runs smoothly ang pagdisturbo o pagtayog gyud nimo dili gyud nimo ingon nga gi-expect inana gyud ay no ang mga nindot kay pud nga gipadayag sa akong maong kasinatian so mo to nga i-enjoy na to ang present na ang present life nato nga nahimo untang malipayon kita nahimo untang mahinungdanon ato ang present life na dili lang ta naingon bitaw nga unsa man ato mga naabot karon kundi ang present life nato nahimo kitang ang ato ang present life naghatag og pagdayeg ngadto sa Dios kay ano man we should be always be mindful enough na mga igsoon gud ni Kristo na lantaw na to ang atong present situation karon am I happy sa ako ang trabaho? Am I contented sa akong sitwasyon karon? Sama pa sa akong gingon tumiyaging Domingo, ayaw tuguti. Nga gisulduan lang ka sa imong trabaho. Dapat ang imong trabaho karon naghatag kini og total sense of contentment, satisfaction and happiness. Kay kung ikaw nanarbaho lang kay igo lang gisulduan, lupig pa ang ikaw mura bitaw kang gisilutan ba? Ayog sugot na nanarbaho ka para sweldoan lang. Dapat nanarbaho ka sa imong sitwasyon karon tungod kay malipayon ka. Puno man sa pag-antos, puno man kini sa mga challenges sa buhay, pero you find the meaning or purpose of what you are doing. Dayon, ikaduha ka ng fulfilling ba? Ano bitawng nakita nimo nga ang imuhang kinabuhi fulfilling? Unsa may makapa-fulfill din sa kinabuhi sa tao? Nga tungod nimo daghan kag na-uplift nga kinabuhi sa tao. Yes, siguro naa ka sa taas nga posisyon karon, nindot ang imong kahimtang karon, but the question is, daghan ba ang mga nag-celebrate uban nimo? Daghan ba ang nahimong malipayon uban nimo? Baka ikaw ra ang nalipay sa imong sitwasyon o kahimtang karon. Nindot ba nga siyang mga pangutana nga maigsoon? Nga sa to ang kahimtang unta sa tong kinabuhi karon, kung unsa man atong mga naabot, you make it sure na may duyog ambit ang uban sa imong kalipay. Dili ra ikaw mo'y nalipay. Nakabot lagi nimo ang usa ka office, ang usa ka promotion, pero daghang nasubo. Because sa mata sa kadaghanan, dili ka deserve. Kay imong gimanipula ug na kay gibuhat hukus-pokus na dili maayo. Let's always remember, kung unsa man ang ato mga naabot karon, naabot na to ni because we deserve it. Grasya ni sa Ginoo. Dili bitaw ingon nga imong naabot ni imong mga achievement ug mga success story nimo karon tungod tawhanon ra kayo ang pamaagi ba. And hopefully kana bitawng ikaw mo'y hinundan ngano nahimong malipayon ug nahimong inspired ang kinabuhi sa uban tungod nimo. Ana lang maigsuon. So sa kuang pagtimbaya sa ato ang mga igsuon diha sa Mars MC sa ato mga igsuong masakiton hinaot pa unta nga karong umaabot nga Biyernes magmisa na punta sa alas 9 sa buntag. So katong miaging semana dadto ko sa Sugbo sa Cebu ni apel ko ang Apostolic Congress of the Divine Mercy. Nindot kay atong mga kasinatian atong mga igsuon nga gipahinumduman gyud na kitang mga tao kailangan gyud ta mo bisita sa mga igsuon natong masakiton as part of the corporal and spiritual works of mercy. Dili man ang pagbisita nga totally makapahil nila, but in one way or the other,
it is by reaching out them na atong gipakita na kita di ay na nahimong nahimong instrumento na atong ipadagayday the immensity of God's love and mercy sa atong mga igsoong masakiton, no? So ato ang isip inyong hospital chaplain matud pa ni atong archbishop nga pinaagi ato na Congress sa Divine Mercy, mas mahimo pa kong emphatic o mas masabtan pa nako ang apostolate and ako ang pagpangalaga diya sa ospital, labi na sa ato ang pagbisita, pagdihog, pagampo, pagpakumpisal, ug pagpakomunyon sa ato ang mga igsoong masakiton. So ako pagtimbaya sa ato ang hospital director si Dr. Jesus Martin Santiago. Salamat kay sa imuhang pag-supportive doc sa ato ang mga kailangan diha sa ospital o sa ato ang HR director na si Ate Melky Bayawak ug sa iyang mga staff, sa ato ang mga nurses, sa ato mga doktor, sa ato ang mga guard, sa ato ang mga dishwasher diha sa kusina, sa ato ang mga tiglimpyo sa atong ospital. Ihatag ang the best sa inyong pagpangalagad because sa inyong pagpangalagad ngadto sa uban, labi na sa atong mga igsuon, it is also one way of serving God and thanking God for all the blessings na atong nadawat. So mga igsoon, din lang kukutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta nga kining tanan na atong madungog o gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binyunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal na Birhen, inahan na si Santa Maria natong gitawag nga Misamisnon o giberhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, salamat sa pagpaminaw o God bless.